Sumayo kayo bilang mag-asawa, mabuhay na mapayapa, matakot sa Diyos, at ingatan ang kanyang mga utos. Hi guys! Magandang araw! For today's vlog ay samahan nyo naman kaming umattend sa kasal ng aming pinsan. Sabado nga ng araw na iyan at maaga kaming gumising mag-anak. Aalis kasi ang aming daddy para umattend ng kasal sa kanila sa Siniluan, Laguna. Nag-decide na nga kami ni daddy na hindi kami sumama ni Yael dahil babalik din siya dito sa Kabuyaw pagkatapos. At kung sakali nga na isama namin si Yael ay paniguradong mapapagod siya sa biyahe. Pagkatapos nga namin na almusal ni daddy ay gumayak na din siya. Ako naman ay pinakain na din si baby ng almusal. Ngayong araw ay sinubukan ko na kay Yael yung binili namin na training spoon para sa kanya. Bago ko nga ibigay ay sinigurado ko muna na nakakain siya ng maayos. Nagtira nga lang ako ng konti para may makuha naman siyang pagkain sa kanyang lagayan. Maya-maya nga lamang ay natapos na din sa paggagayak ang aming daddy. Natapos na nga din sa pagkain si Yael. Hay naman, napaisip nga ako ng mga oras na iyan habang nagpapaalam sa amin si daddy bago umalis. Yung tipong parang gusto ko na din na sumama. Charo. Sabi ko nga sa kanya ay videohan niya ang mga mangyayari para at least kahit wala ako doon ay masaksihan ko ang kasal ng aming pinsan. Ang ikakasal nga pala ay pinsan namin sa side ni daddy. Naging malapit nga din talaga siya sa akin kasi kasamahan din namin siya sa church. Nang mga oras na iyan ay nasa biyahe pa rin si daddy pero malapit naman na daw siya sa mismong venue. Medyo malayo pa kasi ito sa lugar talaga nila sa Lumban, Laguna. Sa totoo lamang ho ay ngayon ko lang din mapapanood ang mga kuha niyang video. Kaya naman po, sabay-sabay nating panoorin ang mga kaganapan sa okasyong ito. Sakto nga din ang dating ni daddy at magsisimula na nga daw ang ceremony. Halos umabot din kasi ng 3 oras ang kanyang biyahe papunta dito. At kasama niya na nga si natatay ng mga panahon na yan. Sumayo kayo bilang mag-asawa, mabuhay na mapayapa, matakot sa Diyos, at ingatan ang kanyang mga utos. Mahal, ito na yung araw na inantay natin. Ito na yung araw na pinaghandaan natin. At sa mga oras na to, yung pinakamasayang moment na nagawa natin na magkasama. Mahal, pagkatapos ng pagpaplano at napakaraming stress, alam mo, hindi pa kita nakikilala, hindi pa kita nakikita. Pero naman nanalangin na panalangin ko. Sabi ng Integrated Mennonite Church at ng Republika ng Pilipinas, ipinahayag ko na si Harwin Riquillas at si Glidel Anunuevo ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ni numan. Hay, grabe naman yun mga mi. Yung habang pinapanood ko nga ang vows nila ay tipong napapangiti ako at the same time ay naiiyak na din. Bukod kasi sa message ni pastor at bride entrance, isa din sa pinakagusto kong part ng kasal ay ang pagsasabi ng vows sa isa't isa. Ma-share ko lamang uli habang pinapanood ko nga sila ay parang nagpa-flashback lahat sa akin nung mga panahon na nagsasabi kami ni daddy ng mga vows namin. Kilig yarn. Sa part kasi na iyan, para sa akin, ayan yung pakiramdam na para kang nabubulunan pero wala ka namang kinakain. Tapos, kahit ayaw mong maiyak, hindi mo talaga mapipigilan ng luha mo kasi kusa siyang pumapatak. Ito din kasi yung time na masasabi natin lahat ng gusto nating sabihin sa magiging kabiyak natin. Tapos, maaalala mo lahat ng pinagdaanan nyo bago kayo dumating sa pinakamahalagang desisyon ng buhay nyo. Tapos na nga ang ceremony ng mga oras na ayan. At syempre, present karamihan ng mga ka-churchmate at kaibigan namin. Ay! Ako nga po! Ay nako mga mi, hindi ko na naman maiwasan na hindi matawa habang pinapanood ang video na yon. Kitang-kita kasi na masaya ang lahat para sa bagong kasal. Kaganda at kagwapo nga ng ating mga newlywed sa kanilang araw. Aba hindi nga din nagpahuli ang kanilang mga abay. Napakagaganda at napakagagwapo nga nila. Yung iba nga sa abay nila ay sila din yung naging abay namin sa aming kasal. Yes po. Playing guitar.
is correct. Yeah. Pagkatapos nga ng kanilang pictorial ay dumaretso na rin sila sa kanilang reception. Para nga sa akin, mahalaga din talaga sa mga ganitong ganap ay may mga pictures tayong maitatago at mababalikan pagkatapos. Sa tunay kasi, lalo na nga kapag ikakasal ka, ay sobrang busy bago hanggang yung mismong araw ng inyong kasal. Tanda ko nga noon kahit pagkain ay hindi namin nagawa ni Daddy. Ito na nga yung una nilang sayaw bilang mag-asawa. Isa nga din ito sa pinakamasarap sa pakiramdam para sa akin. Ako kasi sa loob ng 8 taon namin ni Daddy bilang mag-boyfriend-girlfriend, nung kasal lang talaga namin niya ako sinayaw ng sweet. Abay nga din ang pangalawang kapatid ni Daddy. Tapos ng mga oras na nga iyan ay binigay na rin ni Daddy ang aming munting regalo. Naalala ko nga din yung ganitong ganap. Aba ay sadyang nagulat ako noon kay Daddy habang nasayaw ng ganare. Panggiling din naman ay hindi na daw niya inisip na madaming tao. Ang inisip na lang daw niya ay kanyang moment na ng mga oras na iyon. Hindi na nga tinapos ni Daddy ang program at umuwi na din. Kapag ganito nga na umaalis kami o kaya naman ay si Daddy ay hindi maaaring hindi kami ihahatid ni Tatay. Inabot na nga ng gabi si Daddy sa pag-uwi sa amin. Hinintay nga namin siya ni Yael dito sa baba para sabay na din kaming kumain ng aming hapunan. Talaga namang nung nakita ni Baby ang kanyang Daddy ay walang mapaglagyan ang kanyang saya. Sobrang laking desisyon talaga sa atin kung sino yung makakasama natin habang buhay. Sabi nga din ng karamihan, ang pag-aasawa daw ay hindi parang mainit na kanin na kapag napaso ay iluluwa na lang basta-basta. Hindi man natin malalaman ang mga susunod na mangyayari pagkatapos ng ating kasal. Ang mahalaga ay alam natin na meron tayong kasama sa hirap at ginhawa. At ayun lang po for today's video. Salamat ho!